Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre mga kaibigan, kasama pa rin natin ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Romeo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Romeo. Dear Kuya Peles, kumusta na kayong lahat dyan? Lalong-lalo na po sa inyong studio na F3 recording. Lahat kayo dyan, Kuya, ay nagpapasalamat ako dahil tuwing hapon ay nabibigyan nyo ng buhay ang mga pinapadalang liham sa inyo. Ako po ay lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko rin pong magkahingi ng payo dahil sa aking problema. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Romeo, 28 taong gulang at isa pa po akong binata hanggang ngayon. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Juliet, matagal na akong nanliligaw sa'yo. Kailan mo ba ako talaga sasagutin? Sana naman makamit ko na yung matamis mong oo. Hindi pa kasi ako handa Romeo. Ha? Bakit? Nagsasawa ka na bang pupunta dito sa bahay? Hindi naman. Kaya lang, baka maunahan kasi ako ng iba dyan eh. Alam mo, diyan mo masusukat ang tunay na pagmamahal. Yung may tiyaga. Dalawa kasi kaming nanliligaw sa'yo. At ayaw kong mahunaan ako. Anong problema doon? Wala pa naman akong sinasagot sa inyong dalawa eh. Kaya nga, sagutin mo na ako ngayon. Kung hindi ka na makapaghintay, pwede ka na manap ng iba. Hindi, Juliet. Dahil ikaw lang talagang babaeng ginuhit dito sa puso ko. Naku naman may hugot yun Tingnan mo yan, di tumawa ka. Gusto ko lang naman kasi lagi kang masaya eh. Yan din ang gusto ko sa isang tao. Masayahin. Di tamang-tama. Ako yun, Juliet. Perfect kapag tayo ang magkakatuluyan. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi pa ako handa. Siya nga pala, bakit ang payat mo? Ha? Dati na bang katawan mo yan? Oo. Dati na ito. Bakit? Ayaw mo ba sa ganito? Na payat? Ng katawan? Hindi naman. Bakit natawa ka? Ha? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Saan ka ba galing, anak? Kina Juliet ho, inay. Naku, anak, hindi kaya nakakahiya na nililigawan mo si Juliet? Ho? Bakit naman ho, inay? Kasi, anak, ang layo ng agwat ng katawan ninyong dalawa. Si Juliet, mataba. Ikaw ay payat mo. Para kang stick na nakatayo. Inay naman. Hindi sa sinisiraan kita, anak. Pero hindi kayo bagay ni Juliet. Wala naman sinasabi si inay. Ano ka naman sabihin niya sa iyo? Siyempre, nahihiya yun. Bakit kasi ganito yung katawan ko eh? Payat-payat ko. Kunting hangin lang, parang matatangay na yata ako. Papaano naman kasi, anak? Ayaw mong kumain ng gulay. Mas gusto mo pang mag-ulam ng tuyo. Lalo na nung bata ka pa. Masarap naman kasing ulamin ng tuyo, lalo na pag may kape, inay. Ay, nako.
Wala na bang sustansya yon? Kaya ganyan ang katawan mo. Ay, di ba, nanliligaw yung anak natin kay Juliet, si Mang. Oo, kaya lang. Paano gugustuhin yung anak natin? Patpatin, ang payat-payat. Eh, talagang alanganin siya kay Juliet. Hindi sila bagay na dalawa. Eh, tingnan mo nga ang katawan ng anak mo. Masagi lang ng malakas na hangin niya. Eh, nako, baka matumba na siya. O, balay natin. Baka type din siya ni Juliet. Ay, naku si Bang. Malabong mangyari ang iniisip mo. Naku naman, may itsura si Romeo ah. Payat nga lang siya. Eh, kaya nga, kulang sa katawan. Ang payat-payat niya. Ay, sana naman, may magkagusto rin sa kanya, Densyo. Sana. Juliet, ano? Kamusta ka na? Eto, tingnan mo. Lalo yata akong tumatabay. Oh, ikaw, kumusta na? Ganito pa rin. Alam mo, bumalik na naman ako dito para malaman ko sa'yo kung ano lang kalagayan ko dyan sa puso mo. Alam mo, sa totoo lang, naaawa na rin ako sa'yo eh. Napabalik-balik ka dito. Yun na nga eh. Sana, sagutin mo na ako. Alam mo, matagal ko na rin pinag-isipan to eh. Juliet, may pag-asa ba ako sa'yo? Robio, sana wag kang magtampo sa akin ha, o kaya'y magalit ha. Oh, bakit naman ako magagalit? Ano naman ang desisyon mo dyan? Nakahanda akong tanggapin na maluwag sa puso ko. Humanap ka na lang ng ibang babaeng liligawan mo, Romeo. Ha? Bakit, Juliet? Dahil ba sa ganito yung katawan ko, payat ako, at hindi tayo bagay na dalawa? Hindi yun ang dahilan. Oo, yun naman pala eh. Kung hindi yun, ano? May sinagot na akong iba. Ha? Si Dari. Ganun ba? Sana wag kang magbago sa akin, Romeo ah. Magkaibigan pa rin tayo ha. Oo naman, Juliet. Oo. Magpapakamatay na ako, inay. Magpapakamatay na ako. Romeo, anak, ano bang nagyayari sa iyo, ha? Magpapakamatay na ako. Ah. Magpapakamatay na ako! Ay, bakit ba, anak? Anong nagyayari sa iyo, ha? Inay, may nobyo na pala si Juliet. Binastan niya ako, inay. Magpapakamatay na ako. Ay, Diyos ko, anak. Huwag kang mag-isip na ganyan. Masama yan. Kasalanan sa Diyos yan. Hindi, inay. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya. Marami pa namang babae dyan, anak eh. Manligaw ka na sa iba. Inay, si Juliet yung gusto ko. Si Juliet lang. Pero may nobyo na siya, anak. Dahil ba sa ganitong katawan ko kaya hindi ako nagustuhan ni Juliet? Ha, inay? Anak, gwapo ka naman eh. Payat ka lang. Magpapakamatay na ako, inay. Magpapakamatay na ako. Romeo!
Nasaktan ako ng labis, kuya, sa nangyaring yun. Para bang ayaw ko lang mabuhay dito sa mundo. Dahil may nobyo na pala ang babaeng pinakamamahal ko. Matagal din akong nanligaw sa kanya, kuya, at buong akala ko ay mayroon din akong mapapala at may pagtingin sa akin. Yun naman pala, kuya, kaibigan lang ang turing niya sa akin. Hanggang ngayon, kuya, hindi pa rin ako o hindi ko pa rin makalimutan si Juliet. Isang araw, kuya, ay Ano bang nangyayari dyan sa anak mo? Payat na nga, ayaw pang kumain. Oo nga eh. Ano kaya ang gagawin natin, Densyo? Mas lalong nangagayayat yata ang anak natin. Talagang labis niyang dinamdam ang nangyari sa kanya. Paano naman? Bahal na bahal niya si Juliet. Anong magagawa natin? May iba nang napusuan si Juliet. Siguro kung hindi ganyan ang katawan ng anak natin, baka ginusto rin siya ni Juliet. May itsura naman ng anak natin. Payat nga lang. Bakit yung isang vlogger? Ang payat-payat din yon. Bakit ang ganda-ganda ng girlfriend niya? Iba na ang may pera si Mang. Tayo, mayaman ba tayo? Wala. Mahirap pa tayo sa daga. Ay naku, sana makahanap din ang ating anak na may gusto sa kanya. Tignan mo siya. At pakakainin mo. Baka matuluyan yan. Wala tayong perang pampanibing sa kanya. Walang hiya ka. Buhay pa ang anak natin. Sinasabi mo kanya, ha? Baka matagda. Aray ko. Nako. Nagbibiro lang naman ako. Kung Ikaw naman. makapagbiro ka, wagas. Ay, anak ganyan natin yung yan. Anak natin, mahal ko yan. Kahit parang lamok yan. Ano? Aray ko. Teka ko, masakit na. Aray ko. Yan ang bagay sa'yo. Sinisiraan mo ang anak natin. Kaya ganyan yan. Mahal ko yan, ano? Talaga bang hindi ka titigil, ha, Densyo, ha? Hindi. Si Mang. Tama na. Titigil ako. Sabihin mo lang, kung hindi ka titigil, napintasan niyang anak natin, talagang kakagatin na kita para makita mo ang hinahanap mo. Uy, friend, balita ko binastad mo raw si Romeo. Anong gagawin ko? Ayaw ko sa kanya. Hindi kami bagay. Sobra ka naman, friend. May nobyo na ako. Alangan naman na, sasagutin ko pa siya. Labis niyang dinamdam yata ang pagkabastid mo sa kanya. Mas lalong pumayat. Sa totoo lang, may itsura naman si Romeo. Kaya lang, kulang sa katawan Kung gusto mo, di, ikaw na lang. Aba, may nobyo na rin ako, no? Ayun naman pala At isa pa, may nobyo na rin ako. Dalawin mo naman siya, Kasi halos di na yata kumakain. Para kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Oh, Romeo, kumusta ka na? Bakit ba parang lalo ka yatang nangayayat ngayon? Wala ito, Juliet. Wala ito. O diba, sinabi ko naman sa'yo, kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayong dalawa. Romeo, nandito na naman ako para sa'yo. Siguro, hindi tayo bagay sa isa't isa. Wag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Mahalaga ang buhay natin. Wala nang halagang buhay ko, Juliet. Wala na. Huwag mong sabihin yan. Bawat tao, may sariling kapalaran yan.
Siguro, hindi tayo para sa isa't isa, di ba? Siguro nga. Pasensya ka na, Juliet. Ano ka ba? Huwag kang humingi ng pasensya. Magkaibigan pa rin tayo, hindi ba? Oo naman, kaibigan tayo. Sana maging masaya kayo ng nobyo mo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Salamat ha. At naiintindihan mo ako. Basta ikaw, handa akong magsakripisyo. Dahil mahal na mahal kita bilang kaibigan. Ayan, tumama ka na. O sabi ko sa'yo eh, masarap pakawalan ng damdamin na nasaktan. At huwag kang mawawala sa araw ng kasal ko, ha? Ano? Oo, kukunin kitang best man ko sa araw ng kasal namin ni Larry. Lubos na sanang makalimutan ko si Juliet, kuya. Kaya lang, biglang sinabi sa akin ni Juliet na ikakasal na siya. At ako pa yung kinukuhang best man niya. Bumalik sa akin, kuya, ang sakit na naramdaman ko nung diniretsa niya ako at diretsa na hindi niya ako gusto. At iba ang sinagot niya. Kuya, pinipilit ko nakalimutan ng naramdaman ko kay Juliet. Pero talagang nandito pa rin siya sa puso ko. Hindi ko siya makakalimutan. Ngayon, kuya, kinukuha niya akong best man sa kanyang kasal. Naguguluhan ako, kuya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pupunta po ba ako, kuya, sa araw ng kanyang kasal? Sana po matulungan ninyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Romeo. Alam mo, Romeo, parang may naalala din ako eh. May nangyaring ganyan din dito sa amin. Nasaktan na nga. Kinuha pang amay sa kanilang kasal. Ba, hindi ba masyadong masakit yun? Parang ganito yung nangyari sa'yo. Ay, parang sinasadya na ewan ko ba. Abay, talagang masakit. Niligawan mo nga. At nang ikasal ay kinukuha kang abay. Ganito ang istorya ng buhay niya. Pero talagang kung tutusin talagang masakit yan. Pero ang mabuti pang gawin mo siguro, Romeo, tanggapin mo na lang. Na talagang hindi kayo para sa isa't isa. Tingnan mo yan, ikakasal na nga. Wala ka lang pag-asa. Di ba tinanggap mo na sa sarili mo na tanggap mo na kaibigan lang ang turing niya sa'yo? Ganon din sa'yo. Ituring mo siyang matalik na kaibigan lang. Para mawala na yung nararamdaman mo. Pakawalan mo na yung nararamdaman mo. Kumanap ka lang ng babaeng nababagay sa'yo. Kung bakit naman kasi ganyan. Siguro, kung hindi ganyan ang pangangatawan mo, baka sakaling sinagod ka. May tsura ka naman. Kaya nga lang siguro, hindi siya nababagay sa'yo dahil medyo mataba siya tapos payat na payat ka. Abay talagang hindi kayo bagay na tingnan. Ganito na lang, Romeo. Tinatanong mo kung pupunta ka sa kasal niya. Natural pumunta ka. Ipakita mo na talagang tanggap mo na ang nangyari. Baka siguro kapag pumunta ka, diyan na mapapakawalan yung nararamdaman mo at baka diyan na mag-umpisa yung tunay na kaligayahan. Malay mo, baka sa kasal na yun, makatagpo ka ng katapat mo.
di ba? Eh, yun na lamang yung gawin mo. Pumunta ka sa kasal at nang sa ganun hindi naman nakakahiya kay Juliet na nag-imbita sa'yo. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Romeo, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.